Sige po, pwede po bang malakas pang palakpak para sa Panginoon? Amen. Naalala ko po, sino po dito ang nakakuha na po ng 75 na grade? Ayan, o yun ang tataas. No? May mga nakuha ng 75, nakakuha ng 78, lalo na kapag trigonometry, kapag ang subject po ay solid geometry. Nako, napakahirap hong mga subject. Dati ho, makapasa lang ako sa math. Kumbaga parang achievement ko na dati. Hindi na ako naghahangad ng mataas na grade when I was in high school po. Ang makapasa lang ako sa math, okay na. Kasi I know my capacity. I know may capacity na hindi po ganun kagaling sa mathematics. Pero may magagaling naman talaga sa math. Amen. May magagaling talaga sa math pero mahina sa ibang subject. So hindi tayo perfect. Diba? May ganon. Diba? Yung tipong wala kang pinasa, wala ka man lang ka-effort, pero pinasa ka na lang ng teacher. Maaring pong, siguro kung ako yung estudyante na yon, ang gagawin ko ay magsusumikap ako sa susunod. Siyempre, pinasa na nga ako kahit wala akong pinasa. Siguro pag nakikita ko yung teacher na yun, magpapasalamat talaga ako ng todo-todo sa kanya. Sasabihin ko sa teacher yun, salamat po sir, or salamat po ma'am, pinasa niyo po ako kahit hindi ako deserving. Di ba? Siguro, at ang susunod na gagawin ko na yung pinaka-the best para makakuha ko ng grade na naaayon sa ginawa ko. Tama ba yun? Amen for that? Na maaring hindi perfect ang exam, maaring hindi perfect ang quiz, maaring hindi maging perfect ang activity, maaring hindi maging perfect ang project, pero at least, ginawa ko yung pinaka-the best ko. Pasa ko yon at para mapasa ko ng teacher ko. Amen. Alam niyo po, this time, allow me to share about the grace of God is not abuse. Ang biyaya ng Diyos ay hindi po ito inaabuso. Amen? Katulad po na example ko kanina, kung ikaw ang naka-experience nun, siguro you will do your best Gagawin mo na yung the best mo sa susunod na, hindi, magsusumikap ako, mag-aaral ako, kaya naman talagang ibibigay ko yung the best kong quizzes. Kahit hindi ko ma-perfect ang exam, pero mag-e-exam ako. Siguro hindi ko ma-perfect yung attendance, pero papasok ako ng school. Alam niyo po, sometimes you are like that. Hindi po magiging perfecto ang buhay natin sa mundong ito because we are not perfect. We are in the flesh. But we will do our best dahil alam nating biniyayaan lang tayo ng Diyos. Alam nating kinahabagan lang tayo ng Panginoon, kaya ang gagawin natin, mas lalo tayong magmamahal sa Diyos. Amen. But the big problem is this. Most of the time, akala natin sa biyaya ng Diyos, okay lang yan. Gawin ko ang lahat kong gawin kasi nasa grace naman ako ni Lord Pwede ko nang gawin ang gusto ko at nais ng aking flesh. Kasi alam ko naman na nasa biyaya ko ng Diyos. Naligtas naman ako sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Okay na lahat ng pwede kong gawin. Kahit mag-ayahay ako, kahit gumawa ko ng kasalanan, kahit gawin ko ang pinakamasamang bagay, okay lang yon kasi biyaya ko ng Diyos. Alam niyo po, merong lumalaganap na teaching, ang tawag po doon ay hyper grace and hyper Calvinist. Alam niyo po ba yung hyper grace and hyper Calvinist? Yung hyper grace and hyper, ito po yung turo na kahit gumawa ka ng kasalanan, okay lang. Kasi patatawarin ka naman ng Diyos Kahit gumawa ka ng kasalanan, nasa biyaya ka naman ng Diyos. Save ka. O kaya naman kahit hindi ka mag-evangelize, kahit hindi ka mag-church, kahit hindi mo gawin ang lahat ng sinasabi ng Bible na dapat nating gawin, ay okay lang kasi we are in the grace of God. There's no question about the grace. Because even our church, God's loving kindness Christian church, we believe of God. Nakaupo ka dyan dahil sa biyaya ng Diyos. Nakikinig ka dyan sa biyaya ng Diyos. Pero,
naniniwala tayong hindi naabuso ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen? Siguro, kung may utang ka na 100,000 at ang sabi nung nagpapautang sa'yo, o sige, yung 100,000 mo ay wag mo nang bayaran. Siguro, sasabihin mo dun sa nagpautang sa'yo, ay salamat po, nagpautang ako, hindi ko nababayaran yung 100,000. Diba? Kahit karapat-dapat kang singilin, pero hindi na siningil. Di ba ho? Ano pong gagawin natin? Siyempre, mas lalo tayo magre-respeto dun sa taong yon. Siguro mamahalin talaga natin yung taong yon kasi hindi mo deserve eh. Pinatawad ka. Binayaran niya kahit hindi ka karapat-dapat. Alam niyo po, that is the response of our heart to our God. Dapat ang response natin sa Diyos, dahil nasa biyaya tayo ng Diyos, dapat mas masipag ka sa gawain, mas magmamahal ka sa Diyos, mas talagang ibagka intimacy sa Kanya. Kasi nasa biyaya ka lang talaga ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo sa mga kapatid. Nasa biyaya tayo ng Diyos. Sabi po ng Romans chapter verse 1 to 2, sabi po dyan, ano sabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa tayo mamumuhay sa pagkakasala. What shall, sabi po sa English version, what shall we say then? Are we to continue to sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Lahat po tayo ay nabiyayaan ng Diyos at hindi na po tayo nabubuhay sa kasalanan. Amen. Ang problema, maraming Kristiyano ngayon ang ginagawang lisensya ang biyaya ng Diyos para magkasala. Pero I tell you this, this is not our final destinations. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sa harap-harapan po ninyo, na hindi po ito ang final destinations. Kung ano po ang ginagawa natin sa ngayon, we have a final destinations. Harap at harap po tayo sa Panginoon. Again and again, we are not perfect. We are not perfect. Tayo po ay tropang nagkakasala dito, nagkakamali. Pero, uulit-ulitin ko po, we have a final destinations. At ang final destination natin ay ang pagharap natin sa Panginoong Hesus. Amen. Ang biyaya ng Diyos ay pinapahalaghan. Ang biyaya ng Diyos ay nagsisilbing pamamaraan ng Diyos para mas magmahal at para mas makilala mo siya ng mas malalim pa. Hindi ka lang umaatay ng church and after mong umatay ng church, walang nangyayari sa buhay mo. Dahil ang tunay na binayayaan ng Diyos, yan ay dapat ay mabungang Kristiyano. Dapat nakikita sa kanila si Kristo. Dapat napoform si Christ sa buhay nila. Pastor, paano po yun? Hindi talaga ako perfect. Kapatid, the question is this: did you do your best for Him? Did you do your best para gawin ang kalooban niya? Hindi ko po sinasabi dito na perfect ang bawat isa. Baka sabihin nyo, ay napaka-self-righteous naman ni Pastor. Di ba? Self-righteous yan. We are not self-righteous po. We are not self-righteous. Di ba? Pero, the Lord is reminding us this morning na anak, hindi inaabuso ang biyaya. Ang biyaya ay pinapahalagan. Biniyayaan ka na nga lang, ba't di mo papahalagahan? Di ba? Biniyayaan ka na lang ng Diyos, alagaan mo na at pahalagahan. Kalabitin mo nga yung katabi mo, kapatid. Nasa verso, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Sabi po ng mga taga-Roma, hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kapag ang tinatayuan ng isang Kristiyano
ay, ang Diyos natin ay, sige lang, biyaya ka na ng Diyos after nyan. At the end of the moment, pagdating mo naman sa heaven, ligtas ka na. Baka magkaiba tayo ng Diyos. Kasi hindi yan ang Diyos na binabasa ko sa Bible. Ang Diyos na nabasa ko sa Biblia ay Diyos na mahabagin, pero siya ay Diyos na banal. Amen. Baka magkaiba tayo ng Diyos na sinasabi na kapag ang Diyos mo ay okay lang magkasalanan ka, kapatid, baka hindi ka nagbabasa ng Bible ng matindi. Kasi hindi po yan ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia, sabi niya, do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by renewing of your mind. Kaya kung meron kang mga sikretong mga bagay na kung saan ay para nagkakasala ka, kapatid, it's time to surrender it to the Lord. Sino yung kabataan dito na pupunta ka ng simbahan at ihaharap mo ang babae pero nakuha mo na ang virginity? Alam niyo po, there is a curse. 100% sure. I tell you this. Hindi po ako nagsasabi nito, Biblia ang nagsasabi nito. Our God is a God of grace, but He is a righteous God. He is a righteous God. Pwede niyo po akong itakwil bilang pastor, pero makita po tayo sa langit pagdating ng panahon. Okay ka lang sabihin ang masasakit na salita para lang mapunta ka ng langit, kesa naman, pa-sweet words si Pastor Harold, pupunta ka naman ng impyerno. Pili ho kayo. Masakit, pero pupunta ka ng langit. Sweet words, pero pupunta ka ng dagat-dagatang ipoy ng impyerno. And don't worry, hindi lang apoy ang meron doon, malaking bulate. Nakakain sa buong katawan mo. At kung iniisip mo, hindi mo mararamdaman yun, wrong! Hindi po totoo yun. Ano pong sabi ng Bible? Sabi nga nung mayaman na mayaman ho, na nasa Book of Luke, kahit lang masawsaw ko ang daliri ko sa tubig. Ibig sabihin, init na init siya. Ibig sabihin, talaga naghihirap siya nung panahon na yon. Kaya nga sabi niya, pwede niyo ba akong pagbigyan kahit 1 minuto lang? Sasabihin ko sa mga kamag-anak ko sa mundo, pababain niyo po ako. Sasabihin ko po sa kanila, may impyerno talaga. Amen. Sino dito kabataan? Ang over-familiarity lang nila sa church. Wala nang submission sa pastor, wala nang submission sa mga leaders. Sino dito? Akala nila pag umibig sila after nilang umibig, yun lang. Pero alam niyo po, lahat ng tinatanim natin, aanihin natin bandang huli. At sasabihin ni Satanas sa'yo, nakinig ka sa akin, hindi ka nakinig sa boses ng Panginoon mo. Amen. Grace is not abuse. Ang biyaya ng Diyos ay binigay sa atin para magmahal at magpakatino tayong Kristiyano. Amen. Pero kapag ang biyaya ng Diyos ay tinitake granted ng mga Kristiyano ngayon, pupunta lahat tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Bakit? Kasi inaabuso natin ang kanyang biyaya. Amen? Tinan mo nga yung katabi mo sa mga kapatid. Pasensya na ha. Katotohanan eh. The truth will set us free. Amen? The truth will set us free. Where's your purity? Where's your effort to the Lord? Baka pagpunta pa lang sa church, kinakatamaran mo na. Kinakatamaran mo pumunta sa church. Pupunta ka pa kaya sa langit? Kinakatamaran mo pumunta sa church, sa langit pa kaya? Amen? Pag-church pa lang yun, ayoko mag-church. Sasabihin ng Satanas, huwag ka na mag-church, pagod ka, ilang araw ka nagtrabaho. Kapatid, di ba ganun si Satanas? Gusto mo pumunta sa langit, sa church nga, hindi ka makapunta. Di ba? Ibinigay na nga sa'yo ang ilang araw ng Panginoon. Ibigay, sige anak, gawin mo na sa trabaho, gawin mo na kung saan-saan, pag-aaral mo, anything. Tapos church na lang ang gagawin mo. Pupurihin natin ang Panginoon because this is the day of the Lord. Ninanakaw pa natin yung araw na to na para sa Kanya. Amen? Slide.
Sabi po dyan, understanding the true nature of God's grace. Ito po ang true nature of God's grace. Una po, grace is undeserved favor. Undeserved favor. Lahat tayo pupunta ng dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero nung nakilala natin si Jesus Christ at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay nangaligtas. Amen. That is undeserved favor. Hindi talaga yan saganang sayo. Yan ay kagagawan ni Kristo. Kung walang namatay na Kristo, hindi tayo maliligtas. Kung hindi nabayubay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, hindi tayo maliligtas. Maliwanag po yan. Amen. Sabi po na Ephesians chapter 2 verse 8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Maliwanag po yan. That Jesus died on the cross, He redeemed us for our unrighteousness. He redeemed us from our sin. Amen. Amen po ba? Another po, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Kahit magpakapako ka sa krus ng Kalbaryo, kahit maglatigo-latigo ka dyan, hindi ka maliligtas dyan. Amen. Ito po namin misinterpret ng marami. Ay, hindi pala sa gawa. Ibig sabihin, hindi na ako mag-e-effort sa Lord. Kahit hindi na ako mag-evangelize, kahit hindi na ako mag-prayer group, kahit hindi na ako mag-pray, kahit hindi na ako mag-devotion, okay lang yun kasi hindi naman sa gawa. Ang sinasabi po diyang gawa ay gawa ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kahit gumawa ka pa ng gumawa ng krus dyan, papako ka dyan, di mo mababayaran ang kasalanan mo. Pero hindi yan gawa na sinasabi ng Bible. Well, in fact, ang sabi ng Bible, sabi niya magbunga tayo. Maging fruitful ang kanyang mga anak. Amen! Grace is not earned, it is a gift. Ito po'y regalo na galing po sa Panginoon. Grace is transformational. Ang biyaya ng Diyos ay nababago dapat ang kanyang mga anak. Nagsisipag ka, mas lalo kang nagmamahal, nagkakaroon ka ng malalim na relasyon sa Diyos because that is transformational. Ang biyaya ng Diyos ay dapat nababago ang buhay po natin. Amen for that? O tingnan mo yung katabi mo. Mga kapatid, hindi tayo perfect ha, pero nagpapabago. O sabi mo ulit sa katabi mo, kapatid, hindi tayo perfect, pero nagpapabago. Titus chapter 2 verse 11 to 12, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yung biyaya ng Diyos pala, nagdudulot siya ng kaligtasan sa tao. Bakit? Kasi nababago yung buhay niya. Nababago ang buhay natin sa Panginoon. Again and again, baka may magtaas ng kamay dito, ikaw pastor, di ka nakakasala. Baka may gumanon sa akin po, hindi ka pa nagkakasala. Again and again, pag nasa biyaya tayo ng Diyos, dapat we are active process ho sa pagbabago. Pag nahinto na ang pagbabago sa buhay mo, kapatid, that's really wrong. Naman, at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ito pala ang bunga ng biyaya ng Diyos. Ang bunga ng biyaya ng Diyos, magtuturo para talikuran ang mundong ito. Yun pala ang biyaya ng Diyos. Ang tunay na biyaya ng Diyos ay dapat nagtuturo para talikuran ang mga bagay dito sa mundong ito. Hindi yung parang mayabang ka pa, nasa grace ako ng Lord, okay ako magkasalanan, nasa grace ako ng Lord, kahit anong gawin kong pamumuhay, nasa grace naman ako ng Lord. Kasi, ang yabang mo pa. Dapat nga, pag nasa grace ka ng Lord, mas, Lord, magmamahal ako sa iyo. Lord, nasa grace ako. Mas maglilingkod ako, Lord. Mas nasa grace ako. Mas magpapabago ako sa iyo. Kasi nasa grace tayo. Hindi eh. Hindi mo napapansin sa sarili mo, mayabang ka na pala sa harapan ng Panginoon. Ang yabang mo na. Kasi lisensya mo na ang grace. Hello? Tingnan mo katabi mo. Kapatid, patubato sa langit, tamaan, magbago. Grace that does not leave us where it found us. Amen? Amen for that?
misusing grace is a form of abuse. Sige po. Sabi po dyan, amen. Pag ito pong cellphone nyo, ginamit nyo ito ng higit 8 oras, nang walang kapakipakinabang sa buhay nyo, inaabuso nyo po ang paggamit nyo ng cellphone. Amen? Ganon din po sa biyaya ng Diyos. Kapag namamali po tayo ng paggamit ng biyaya ng Diyos, ang tawag dyan, pang-aabuso sa biyaya ng Diyos. Amen? Misusing grace is a form of abuse. Ano po ang misusing grace? Grace is not a license to sin. Grace is not a license to sin. Mga Kristiyanong matatagal na sa pananampalataya. It might be some of you are 8 years, 10 years, 5 years in the Christian life. Ito po ang sakit ng mga Kristiyano. Matagal na ako sa Christian. Kahit nga nagkasala ako, biniyayaan pa rin ako ng Diyos eh. Kahit nga paleba-lebal ako, may biyaya pa rin ng Diyos sa buhay ko eh. Kapatid, huwag kang umasa sa dyan. Ano sabi ng Bible? Hindi mo alam ang bukas. Hindi mo alam ang kinabukasan, kapatid. Amen? Hindi mo alam ang kinabukasan. Huwag kang umasa sa anong meron ka ngayon. Hello, ikaw ang pinakamatalino, ikaw ang pinakamagaling. Kahit dami ko ng kasalanan, ang talino ko pa rin, ang grabe pa rin ang pabor ng Diyos sa trabaho ko. Ano pa nga ako, kahit palpak akong Kristiyano. Yes, praise the Lord, thank God. Purihin ang Panginoon, to God be the glory for that. Pero, huwag kang umasa dyan, kasi hindi mo alam ang kinabukasan. Kasi pag nadatnan ka ng Diyos na hindi maayos ang puso mo, lagutan ka ng hininga, pupunta ka ng impyerno 100%. 100%. Wala sa impyernong hindi nagpapatawad, wala sa langit na hindi nagpapatawad, wala sa langit na gumagawa ka pa rin ng bisyo, nagyoyosi ka pa rin, nagmumura ka pa rin, ang tagal mo ng Kristiyano, kung ano-anong ginagawa, wala nun sa langit. Amen? Ito po ang good news. Merong repentant heart. The Lord, because He is loving God, repent ka, kapatid. Patawarin niyo ako, Panginoon, tulungan niyo ako, mahina talaga ako. Mahina po ako, talagang pag nakarinig po ako talaga nanggigigil po agad ako, nanginginig yung kalamnan ko, Panginoon, patawarin niyo po ako, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Ang problema dyan, kapag mahina ka na, ang yabang mo pa sa Lord. Alam niyo, mahina ka na, mayabang ka pa sa Lord. Kaya ko to kahit wala akong effort. Kahit hindi ko kaya si Lord, kahit wala si Lord sa buhay ko. Wala to. Di ba? Alam niyo po, nakakalungkot, mamatay si Charlie. How can I pronounce it? Kirk? O ano pa man yon. Basta si Charlie. Nakakalungkot. But I believe that is the new beginning of revival, especially in America. Because in the last days, the Lord will pour out His Spirit. The revival will happen in all the nations of the world. Kaya hindi ako magtataka, maraming martyr Christian in the last days mamamatay dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yes. Yes po. Bakit? Kasi we are living in the last days. We are running of time ho. We are running of time. Hindi ko pa sinabi wag po kayo mag-aral ha. Hindi ko pa sinabi wag kayo magtrabaho, wag kayo kung ano pong ginagawa nyo sa buhay. Wag na kayo pagpalain ng Diyos. 'Di ba? Pero make it sure that Jesus is the center of everything. That God is the center of everything. Hindi po nakakapagtaka, even the unbelievers ay nangwindang sa nangyari ho sa lingkod ng Diyos na iyon. Diba? Kitang-kita, binaril siya. Nakita niyo po ba yung video? It's really, really sad. Diba? Imbes matakot ang mga Kristiyano, alam niyo po ngayon, nung nakita ko yon, Lord, parang mas nakakagigil maglingkod. Mas nakakagigil ipahayag ang katotohanan sa mga tao. Diba? Mas nakakagigil sabihin na si Kristo ang daan, katotohanan, at ang buhay.
Amen? Kapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ng ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan ang katwiran ng kanilang kahalayan. Alam niyo po yung mga hyper grace church ngayon? Tingin po lahat kay Pastor Harold. Marami pong hyper grace. May nakausap po kong hyper grace eh. Di ba? Sa pastor, ano ang denominations nyo? Bible-based po kami. Hindi ko sinabing full gospel, Pentecostal po tayo. Ako. Bible-based po kami. Bakit po? Hindi na dapat ganun. Hindi na dapat mix ang teaching. Dapat grace lang. Tsaka hindi na dapat kayo nag-evangelize. Hindi na kayo kasi biyaya naman tayo ng Panginoon eh. Kung sino lang iligtas ng Sabi ko sa kanya, Pastor, baka iba yung Diyos na kinikilala mo sa Diyos na kinikilala ko. Kasi ang Diyos na nabasa ko sa Biblia ay hindi Diyos na sinasabi mo. Amen? Even though dati pa lang binabaluktot na nila ang sinasabing biyaya ng Diyos. Bakit? Para matuloy nila ang kahalayan nila. Para matuloy nila ang mga kasalanan nila. Para matuloy nila ang mga bagay na ginagawa nila sa mundo. Amen. Another po, ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi ng kasulatan, ang parusang nakalaan sa kanila. May parusang nakalaan sa kanila. Tandaan po, Jude chapter 1 verse 4. Some twist grace into permission for rebellion. Yan. Pag tayong sumunod kay Paz, grace naman eh. Wag na tayong kahit paleba-leba na tayo sa church, makatugtog lang kahit hindi nagpipray, makasipra lang ng gitara, kahit hindi nagde-devotion, okay lang yan, kapatid! Umpisahan mo ngayon na ang record mo sa langit ay kaganda-ganda. Tatayo ko sa unahan, kahit hindi ako nagbabasa ng Bible, kahit hindi ako lumuluhod sa panalangin, okay lang yan. Diba? Kapatid, we cannot mock the Lord. We cannot mock Him. He is sovereign God. He is the Alpha and Omega. He is righteous God. He is the beginning and the ending. He is the omnipotent. He is omniscient. He is omnipresent. He is everywhere. Kaya ni Lord yan. Amen. Some twist grace into permission for rebellion. Kapatid, I want you to understand this. Baka nagiging twist natin ang grace for us to do sinning. Presuming on grace is dangerous. Alam niyo po ba ang presuming? Ang kanya pong anonyms, tama po ba? Kasing kahulugan. Synonyms nga. Presuming ay arrogant. Arrogant. Presuming, it means para bagang nahirati ka na lang sa grace. Hindi mo, kumbaga, umasa ka lang sa grace, tapos okay na. Wala ka nang gagawin. Grace, presuming on grace is dangerous. At matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may alay pa para sa ipagpapatawad ng ating kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy ng natutupok sa mga kaaway ng Diyos. Presuming grace. Alam niyo po, one of my prayer na niluluhod ko sa Panginoon, ang palagi kong niluluhod sa Panginoon, Panginoon, kami po, nakabahagi ng God's Loving Kindness Christian Church, ay magtipon-tipon sa kalangitan na magpupuri sa'yo. Nakalulungkot hong isipin na baka may isa sa atin dito ay hindi natin makita sa attendance sa langit. Amen? Amen? Living in grace leads to holiness. Number 3 po, living in grace leads to holiness. Kapag nabuhay po tayo sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nagiging banal. Banal in a sense na, Pastor, hindi na tayo magkakasala. Hindi ko po sinabing ganon. Grace empowers obedience. Ang biyaya po ng Diyos, nag-e-empower siya para
tayo ay sumunod sa Panginoon. Itaas nga po ang kamay ng lahat ng nabiyayaan po ng Diyos. Taas po ang kamay. Be proud. Kung tayo po ay nabiyayaan ng Diyos, may empower po tayong sumunod sa Kanya. Amen. Philippians chapter 2 verse 13. It is God who works in you. Grace helps us walk in righteousness, not just get forgiveness. Alam niyo po, kapag nasa biyaya tayo ng Panginoon, mas susunod ka sa Panginoon. Mas magmamahal ka sa Panginoon kahit ano pang sitwasyon ng buhay natin. Amen. Grace produce gratitude, not rebellion. Nagpo-produce siya ng gratitude. Lord, talagang ano lang kinahabagan mo lang ako. Di ba? Mas ibibigay ko yung pinaka-the best para sa'yo. Mas ilalaan ko po yung oras ko para sa'yo, Panginoon. Maglalaan ako ng oras at araw sa'yo. Amen. Sino po dito for 1 week, merong time si Lord para sa Kanya? Aside from your personal prayer and devotions. You have time, Lord, kahit man lang itong 4 hours ko this coming Monday, mabigay ko po, sasama ko sa hayo. Lord, kahit man lang po 2 hours, sasama ko kay Pastor Christian sa Pelilia. Lord, sasama, kahit itong Wednesday ko, sasama ko kay Pastor Raymark doon sa Teresa. Lord, itong Thursday ko, sasama ko kay Pastor Kim sa Taytay. Lord, ito pong 2 hours ko, pupunta ako ng Tarlac. Lord, yung 2 hours ko, panag-gross na ako. Lord, ito po 2 hours ko, pag pinadala ko ni Pastor sa Kenya, okay lang. Kahit kainin po ako ng leon at tigre, okay lang. Sino po yung ganon? Kaya? Ano nyo po, meron pong proposal sa akin that I will mag-mission sa Kenya. Ewan ko lang, may planning po. May planning po, magpa-plan po. Magpa-plan. May planning po na pumunta sa Kenya po ako. Ayan. Ang mabuhay at mamatay sa Panginoon ay kapakinabangan. Pag ako po'y nasibat doon ng mga tribo. Example, abuse versus honor of grace. Makinig po. Makinig po dito. Ano po yung abuse grace? Continuing in known sin. Pagpapatuloy sa kasalanan kahit alam mo na ang kasalanan na yun. Ano po ang honor of grace? Repenting and growing. Ulitin ko po. Ang abuse grace ganito. Continuing in known sin. Na-master mo na. Talagang, alam ko na yan. Ang gagawin ko yan. Yan. Pag binigyan ako ng isang pag hinagisan ako ng isang yosi, dampot, baka gawin mo ng 2. Gano'n. Di ba? Nasa grace naman ako ni Lord Plus, wala si Pastor. Okay lang. Wala naman akong nakakitang member sa akin. Huwag ka mag-alala. May kilala ko. May kilala ko. Pinag-pray niya yung nanay niya. Sabi niya, yung nanay niya kasi sobrang magbisyo Isa sa mga bisyo niya, buwan sa pag-iinom, ay yosi talaga Sabi niya, habang nagpe-pray daw siya sa kwarto, tapos nagtatangs daw siya, Lord, I pray for supernatural encounter sa nanay ko. Ubo na ng ubo, naninigarilyo pa rin. Lumulutang, umiiyak sa panalangin. Yung batang yung babae po, nananalangin sa Panginoon. Alam niyo po nangyari? Dumikit ang yosi sa labi, hindi matanggal. You want to experience that? Use grace, justifying wrong behavior. Kasi, yung mga bagay ng mga nakalipas na nagpasakit, nagpahirap, kaya ganito ugali ko. Kapatid, ilang taon na yan? Hindi mo ba yan naisukot? Sinabi sa Panginoon na, Lord, patawarin niyo po ako, humingi ako ng tawad. Lord, pwede po ba na maayos puso ko? Di ba po? Ano pang honor grace? Seeking transformations. Sometimes, it's our choice lang
Sometimes it depends kung paano natin ihayag sa Panginoon. Sabihin mo sa Lord, Lord, talagang magagalitin ako, patawarin niyo po ako, tulungan niyo po ako. I'm seeking for transformation. Dapat ganun. O sabihin mo sa katay mo, taga JLKCC yun. Taga JLKCC, seeking for transformation, taga JLKCC yun. Di ba? Yung justify yung wrong behavior, hindi taga JLKCC yun. Di ba? Diba? Minsan ganito eh. Naalala ko, minsan nagka-counseling ako ng kabataan eh. Sabi ng kabataan, oh, bakit ano? Nakausap ko na siya one time na, kapatid, pwede ba mag-aral ka muna? Mag-ano ka muna? Eh, high school ka pa lang. Na ano naman, sumunod naman, mga ilang araw lang. Tapos sumunod na araw, yan na naman, problema na naman. Alam niyo, justifying na maraming kabataan, kasi hindi naman po ako mahal ni Mama, ni Papa. Hindi ako appreciated. Hindi ko naramdaman yung love. Gusto ko sabihin sa kanya, kapatid, alam ko na yan. Ilang beses ko na yan narinig. Gusto ko sabihin sa mga deliverance tayo dito. Magiging santo ninyo na tayo. Ilang beses ko na yan narinig, kapatid. Di ba? Kung alam mo ang biyaya ng Diyos, you are seeking for transformation, Lord. Hindi. Dahil nasa biyaya ko mo ako, magtatapos ako ng pag-aaral. Pag natapos ako ng pag-aaral, tutulong ko sa magulang. Tsaka ako ang kekeme. Kasi alam ko, ibibigay mo yung the best para sa akin. Ang kaligtasan nga ay libre mong binigay sa akin. How much more ang lifetime partner ko? Di ba? In the grace of God. Kaligtasan nga, binigay ng Diyos ng libre. Lifetime partner mo pa kaya? Kaligtasan nga, binigay ng libre. Future mo pa kaya? Diba? Yung pangangailangan pa kaya natin. O, tingnan mo yung katabi mo, kapatid. O, nasa grace ka. Ignoring conviction. Ito, marami ng conviction si Lord sa kanyang Holy Spirit sa kanya. Anak, huwag mong gawin yan. Anak, ito yung gawin mo. Ako po hindi naniniwalang walang conviction ng mga anak ng Diyos. Lahat nga po na tumanggap at sumampalataya kay Jesus Christ, itaas sa kamay, be proud! Alam niyo po, nung tumanggap tayo kay Jesus as Lord and Savior, the Holy Spirit is with us. Ang Holy Spirit po siya, hindi siya katulad ng Holy Spirit na sinasabi ng Jehovah Witness na force. Ay, may Holy Spirit lang ako kasi pag nilehans ako ni Pastor, natutum na explain ako eh. May Holy Spirit ako kasi nagtatangs ako. Di ba? Hindi lang po yun. It is manifestation, pero nung tinanggap natin si Jesus Christ, meron ng Holy Spirit, may conviction sa puso mo, kapatid. But the question is this, tinatayuan mo ba yung conviction na yon? O tinatayuan mo ang conviction mo? Magkaiba, no? Ano po ang honor grace? Embracing corrections. Si Holy Spirit, hindi po yan nagpapabaya. Hindi yan nagpapabaya. Kung ihahayag ko lang po ng detalyado ang conviction ng Holy Spirit sa akin, way back 6 years or 8 years ago, I had a dream. A very, very strong and vivid dream. And I tell to them, to those involved to the dream, sinabi ko talaga very clear, very vivid, talagang hinayag ko ng matindi. And I said to them, bantayin yung sarili nyo. Let's have a repentant heart. Let's have intimacy with the Lord. But they are not obey kung ano po yung conviction ng Holy Spirit. What happened po? Nangyari 100%, ni kahit 0.1 sa panaginip ko, lahat po nangyari. Kahit itanong nyo sa mga pastor. Wala pong panaginip na kinonvict ako ng Holy Spirit na hindi po nangyari. It happens. It happens. Ano po hindi nagpapabaya si Holy Spirit? Hindi nagpapabaya si Holy Spirit. Hindi po ako naniniwalang hindi mangungusap si Holy Spirit sa'yo. Pag nalulungkot ka, walang comfort si Holy Spirit.
Kapag may decision kang ginagawa, walang conviction si Holy Spirit. Andyan si Holy Spirit, kapatid. It depends to you kung i-obey mo yung conviction na nanggagaling sa Kanya. Nasa sayo kung ikaw i-obey mo yung conviction niya o hindi. Amen. Call to response. Examine your heart. Examine your heart. Kung ang grace ba ay nagsisilbing pamamaraan para magmahal, maglingkod, at mas makita natin si Kristo sa buhay natin o ay nagiging lisensya ng kasalanan. Examine your heart. Another, are you using grace as an excuse? Excuse. May intindihan naman ako ni Lord eh. May intindihan naman ako ni Lord. Alam niyo po, ganito. Huwag pong dumating ang pagkakataon, ang grace ay gawing permissive will ni Lord sa buhay mo. Alam niyo po ba yung permissive will? Sige, dahil gusto mo yan, go. Alam niyo po ba, pinabayaan ng Lord ang mga Israelites sa katigasan ng ulo? Kapag dumating yan sa apostasy at madatnan ka ng Lord, na hindi maayos ang iyong kalalagayang bilang Kristiyano, kapatid, you will not save. Kahit sabi mo pang tinanggap mo verbally si Jesus Christ. Hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon maliligtas. Yaon lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama. Amen. Amen. Are you using grace as an excuse? Kahit hindi ako mag-pray sa isang araw, iingatan naman ako ni Lord eh. Kahit hindi ako mag-pray sa isang araw, hindi ako mag-devotion. No. Hindi po, ako po hinahayag ko po yung sarili ko sa inyo. Baka sabihin nyo, sa tanan ba ng buhay mo, pastor, hindi ka nakaranas na hindi mag-pray? Nakaranas ka ba na hindi mag-devotion? Baka sabihin nyo po, ako din po ay napalpak sa pagkakataong ito. Pero, isa sa natutunan ko sa Panginoon, I do my best. Lord, ayoko ng ganito. Pag alam ko na wala ako sa alignment ng Panginoon, ina-align ko yung sarili ko. Lord, hindi si Harold to, hindi ito yung pumilalang Harold. Pupunta ako sa'yo. Kasi tayo, wala ka ng alignment, binabaluktot mo pa kung saan ka pa pupunta. Kaya ang nangyayari ay, ang hina ng faith ko. Ang ko ngayon, ang lanta ko ngayon. Because you need to align yourself to Jesus. Kapag nanghihina ka, align agad, Lord, tulungan mo ko. Hindi po lahat ng oras malakas ang pananampalataya natin. Even the pastors, even the prophet, kahit sino pa yan, kahit si Prophet Sado pa yan, hindi po palaging fire. Dumarating ang pagkakataong manghihina ang faith natin, pero just align ourselves to Him. Stay connected to Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Are you using the grace for an excuse? Excuse ako, Lord, kasi gawa mo na akong sin. Alam mo naman yan eh. Naiintindihan mo naman ako, Lord eh. Ano pa po? Embrace God's transforming power. Yakapin po natin pagbabagong ginagawa ng Panginoon sa atin. Another po, God's grace meets us where we are but never leave us the same. Andiyan ang biyaya ng Diyos and we will never be the same again. Ganito yan, kapag alam mong nakakasala ka, mas damor mong paglingkuran ng Panginoon. Damor na mahina ka, Lord, mas maglilingkod ako. Jesus, talagang kailangan kita. Kahit yung feeling ko, hindi ko nararamdaman yung presence ni Lord. Go lang ako ng go, pupunta ako sa presence ni Lord. That is my secret. I think, si David din, gano'n ang sikreto ni King David. Hindi palaging powerful at fire si David. Hello? Pero ang sikreto niya, ang lapit ng puso niya sa Panginoon. Bakit? Inaalay niya palagi ang sarili niya sa Diyos. Basahin po natin, maigi. Pakilakasan nga po, 1, 2, 3, go. I do not... wala. Ayan. 1, 2, 3, go. Kaya hindi na... Sabay-sabay po, 1, 2, 3, go. Nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghahandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y mapagwawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Alam niyo po ba ganito yan?
Dito po ako magtatapos. Humaba ang preaching ko. Pag inaabuso natin ng grace ni Lord, parang pinawawalang kabuluhan natin ang pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ulitin ko po, lahat ng may pandinig ay makinig. Lahat ng mga may mata ay magtimingin po kay Pastor Harold. Ulitin ko po, kapag inaabuso natin ang biyaya ng Diyos, ay pinawawalang halaga po natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Alam niyo po, we are not perfect. Lapit tayo kay Lord. Dahil mabiyaya siyang Diyos, lapit tayo kay Lord. Lord, tulungan niyo po ako. Tamad ako mag-devotion, tulungan niyo po ako mag-devotion. Lord, tamad ako mag-pray, tulungan niyo. Hanggang ang Diyos ang maglagay sa puso natin ng kasabikan para gawin ang kanyang kalooban. Amen? Ulitin ko po baka sabihin niyo po, ay ang Pastor Harold, perfect. Hindi ko po sinasabi doon. Ang sinasabi ko po, let's do our best para po masunod ang kanyang kalooban. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, shall we rise in the presence of the Lord?